Hindi makapaniwala si Christine na basta na lang siya tinalikuran ng nobyong si Ali. 2 buwan na ang matuling lumipas, pero parang kahapon lang nangyari ang lahat ng iwan siya nito. Hindi niya makalimutan nang dalhin siya nito sa Arroceros Park sa Maynila. Hinawakan na mahigpit ang mga kamay niya at sinabihan siyang masdan ang paligid. Maganda, kaakit-akit. Nakakapagpakalma ng damdamin ang amoy ng mga basang dahon sa parking iyon. Ani Ali, kapag nalulungkot siya, ganun ang ginagawa niya. Minamasdan ang kapaligirang mapayapa at kumagaan na ang pakiramdam niya. Ngunit iyon na pala ang magiging huling pagkikita nila dahil si Ali bigla na lang nawala sa buhay niya nang walang iniwang bakas. Sinubukan niyang sundin ang sinabi nito. Pinagmasdan niya ang mga puno at halaman. Umasa siyang mapapanatag ang puso niya. Subalit hindi malang nabawasan ang bigat ng damdamin na dulot ng mga alaalang iniwan ng nobyo. Unang anibersaryo pa naman sana nila noon. Hindi ito dumating sa tagpuan nila. Nag-leave si Christine sa trabaho. Nagdesisyon siya na umuwi sa probinsya at mamalagi roon kahit 1 linggo lang. Kapag nakita niya ang Lola Mercedes niyang nagpalaki sa kanya, baka makasumpong siya ng kapanatagan ng loob. Hindi niya inaasahan ang pag-aalalang makikita sa mukha ng lola niya nang mabungaran siya sa pintuan. Tinanong niya agad kung bakit tila hindi ito masaya sa pagdating niya. Anang matanda, paano kasi kumakalat ang balita na pagkawala ng mga kadalagahan nung una ay sa kabilang baryo, ngunit ngayon ay sa kanila naman, kaya hindi niya maiwasan na mag-alala nang makita ang apo. Inakbayan ni Christine ang lola niya at sinabihan na wala itong dapat ipag-alala. Kaya niyang protektahan ang sarili niya. Sinabi rin niya na gusto niya itong makasama. Wala na nagawa si Lola Mercedes. Kahit nag-aalala siya ay hindi naman niya magagawang itaboy ang apo dahil namimiss na rin naman niya ito. Matagal-tagal na rin kasi mula nang huli itong makauwi. Habang kumakain ng hapunan, pinagkwentuhan nila ang tungkol sa kulto na siyang kumukuha ng mga kadalagahan. Ang balita ay inaalay ang mga ito sa buwan. Iniinom ang dugo nila para sa ikalalakas pa ng kapangyarihan ng mga kulto. Kaya ang karamihan daw sa mga kadalagahan sa baryo ay nag-alisa na at naglipatan sa ibang lugar. Pero yung iba ay hindi makaalis dahil walang kakayahan na lumipat. Kwento pa ni Lola Mercedes, wala pa ni isang mang dalagang nakuha ang nakabalik. Tanong niya, bakit hindi tutukan ng mga pulis? Investigador. Napayuko na lang si Lola Mercedes nang sabihin na hindi naniniwala ang mga pulis sa kulto, lalo na at wala pang nahahanap na ebidensya. Pero nagsasagawa naman daw sila ng paghahanap sa mga kadalagahang nawawala. Napahugot na lang ng malalim na paghinga si Christine. Nang gabing yon, tahimik na umiiyak si Christine. Iniisip pa rin si Ali. Bigla siyang natigilan nang marinig ang boses ng Lola Mercedes niya. Bumangon siya para tignan kung bakit siya nito tinatawag. Papunta pa lang siya sa silid ng lola niya nang marinig niya ang pagsara ng pinto. Doon na muna siya napunta para i-check. Nalaman niyang hindi nakalak. Nang iayos na niya ang sara, ay narinig niya ang boses ng lola niya na tila nanggagaling sa labas. Tinatawag siya. Binuksan niya ang pinto. Luminga sa paligid. Muli niyang narinig. Isa pang hakbang palabas ng pintuan ay nakaramdam na siya ng pagkahilo. Natumba siya. Sa nanlalabong mga mata ay nakita pa niya ang paglapit ng mga taong nakasuot ang mahabang damit na kulay itim. Noon niya napagtanto na hindi talaga boses ng lola niya ang narinig niya, kundi isang pandiling lang. Hanggang sa hindi na niya nakayanan ang hilo at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ganun na lang ang pagkabigla ni Ali nang mapagsino ang bago nilang alay, si Christine, ang nobyang iniwan niya sa Maynila. Si Ali na siya nakatakdang magmana ng trono ng ama sa kanilang kulto. Bumalik siya ng probinsya at tinalikuran ang babaeng mahal niya para gampanan ang misyon niya bilang bagong pinuno. Akala niya ay magiging ganong kadali. Lalo na siyang nahirapan nang makita ang babaeng inakala niyang ganun lang din kadaling makakalimutan. Ngunit habang minamasdan niya ang maamong mukha nito, para siyang nakatitig sa ganda ng kalikasang nakapagpapayapa ng damdamin niya. Ang mabagsik na bahagi ng puso
ay unti-unting pinapawi hanggang sa makita niya ang tunay na dilim ng kinasasadla kanyang kapalaran. Ayaw na niya maging pinuno. Hindi ito ang buhay na gusto niya. Hindi ang mambiktima. Hindi ang pumatay. Nanlalaki naman ang mga mata ni Christine nang mapagtanto ang katotohanan na ang nobyo niya ang siyang riritualan sa gabing yon para maging bagong pinuno ng kulto at siya ang magiging alay. Habang nakapikit ang lahat at isinasagawa ang ritual, hinubad ni Ali ang kwintas at inilipat sa leeg ni Christine. Mabilis na kinalag ang gapos nito at sinabihan na tumakbo hanggat kaya ng mga paa nito. Gusto ni Christine na samahan siya ni Ali sa pagtakas, ngunit tumanggi ang binata at sinabing may kailangan pa siyang harapin. Walang mapagpipilian si Christine sa pagkakataong yun, kundi siya naman ang tumalikod sa dating nobyo para iligtas ang sarili. Ayon kay Ali, hanggat suot ni Christine sa pagtakas ang kwintas na bertud ng kulto, ay mananatili siyang ligtas. Ngunit kapag nasa ligtas na lugar na siya, ay kailangan niya yung itapon dahil iyon din ang magpapahamak sa kanya. May sa demonyo ang bertud ng kulto. Ganun nga ang ginawa ng dalaga. Lakad-takbo siya, ngunit hindi siya nag-iisa. Isinama niya ang iba pang kababaihang bihag at sa halip itapon ang bertud at umuwi sa lola niya, ay diniretso niya yon sa simbahan at pinabendisyonan. Nang mabendisyonan, ay bigla na lang nag-apoy ang kwintas ng bertud hanggang sa tuluyan itong tupukin ng apoy. Mula roon ay lumabas ang itim na usok at isang nakakakilabot na sigaw ang pumailan lang sa loob ng simbahan. Dahil sa pangyayaring yun, ay naglaho na rin ang balitang kinatatakutan ng mga kadalagahan sa baryo. Wala nang nawala at ganoon na lang din ang pasasalamat ni Lola Mercedes na hindi napahamak ang kanyang apo. Subalit ang pag-aalala ni Christine kay Ali ay hindi pa natapos. Hindi na rin kasi ito nagpakita matapos siyang patakasin, hanggang sa unti-unti na makabalik sa dati niyang buhay ang dalaga sa kabila ng kalungkutan ng puso niya. Isang araw, patulog na siya at isasara na lang ang bintana nang makita niya si Ali na nakatayo sa harap ng bahay niya. Hindi niya alam ang magiging reaksyon. Marami siyang gustong itanong, pero nanatiling tikom ang bibig niya at nakatingin lang sa binata. Nagpaliwanag naman si Ali na hindi talaga siya nagpakita dahil marami pa siyang inayo sa pamilya niyang napasailalim sa kapangyarihan ng kultong pinamunuan ng kanyang ama. Ngayon nakawala na sila sa sumpa ng kulto ng demonyo. Nagbabakasakali siya na baka pwede pa siyang tanggapin ng dalaga. Isa lang ang sagot ni Christine. Subukan natin ulit. Dahil doon ay humakbang palapit sa kanya ang binata at niyakap siya ng buong higpit.